Napapalakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sarap pagbulit ng Diyos. Amen. Hanggat ito lang yung ating magagawa para malugod ng Diyos sa atin. Amen. Sambahin siya sa Espiritu at Katotohanan. Sa oras na ito, lahat ng ating mga gagawin, lahat ng ating mga bahagi ng programa ay siya nating pagsamba sa Diyos. Amen. Samantalahin natin ang pagkakataon na tayo ay makapagsamba sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan na may sa buo nating kakayahan. Amen. Ay pakita natin sa Kanya na tayo ay seryoso sa ating paglilingkod, seryoso tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Sapagkat anumang bagay na sa ating ginagawa, kung hindi natin ito siseryosuin, ito ay mauuwi sa wala. Amen. Walang pakinabang para sa atin. Amen. Kaya so, ganoon na lamang sa pag-aaral. Pag hindi natin siniseryoso ang ating pag-aaral, ano ang hinihintay mong grado? Siyempre, bagsak o kaya mababa. Amen. Ganoon din sa ating pagsamba sa Diyos. Kung ating siniseryoso ang ating pagsamba, ang ating pananampalataya, ang ating paglilingkod, amen, ay magiging kaluguran sa Diyos. Ang ating pananampalataya na ito ay may pupuntahan. Amen. Kumbaga, tayo ang dinadala ng ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Tayo ang dinadala ng ating pananampalataya sa Panginoon. Doon natin masasabi na the Spirit is strong, but the flesh is weak. Amen. Pag malakas ang iyong pananampalataya, susunod na lamang yung iyong katawan. Amen. Kahit mahina ang iyong katawan, pero kung malakas ang iyong pananampalataya, susunod na lang yan. Amen. Kaya magpakalakas tayo ng ating pananampalataya sa Panginoon, sapagkat ito na ang ating basihan ng ating paglilingkod sa ngayon. Palakasan tayo ng pananampalataya. Amen. Patibayan tayo ng ating sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Nandun na tayo sa climax, nandun na tayo sa fourth watch. Bantayan natin ang lahat ng mga kaganapan na ito. Amen. Ang nakasulat sa Biblia ay nangyayari na. Amen. Bantayan niyo mabuti. Meron akong napanood. Sabi niya, October 7 is the beginning of the end of Israel. Kaya nabigla ako. Ano tayo October 7? Anong meron sa October 7? Today is 6. Bukas. Bagay natin. Hindi naman siguro. Kasi nga, nagkakaroon na ng diba? Airstrike against Iran, against Israel, Lebanon, at ibang mga bansa. Yung tao yun kasi, ang advocacy niya, magkaroon ng kalayaan ang mga Palestinians. Yung advocacy niya, magkaroon ng kalayaan ang mga Palestinians. They have the rights to resist, they have the rights to sinabi siya nabato niyo na ba yun? Kaya naniniwala siya na ang Palestinian ay dapat magkaroon siya ng isang state. Wala namang lupain ng Palestinian para siya magkakaroon ng isang state. Paano siya magiging state? Hindi ko alam kung anong programa ng tao ngayon. Kilalang tao rin. Kilalang tao siya. At parang pinapalakpak
siya dun sa sinasabi niya. Bakit it takes so long? This October 7, sabi niya. Ang tagal na hindi nangyari ang October 7. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa October 7. Yun ang kanyang pahayag. Tingnan natin. At hindi rin naman dingit sa akin naman ang airstrike nga ng Iran at saka ng Israel. Yung nangyari niyon ay hindi rin daw palalampasin ng Amerika. Nag-retaliate din daw sila sa Iran. Tingnan natin ang mga susunod na mangyayari. Amen. And kung binabantayan nyo rin yung kaganapan sa US, amen, yung election, yung campaign nila, Kamala Harris versus Trump. Amen. Dikit. Medyo nakakalamang ng konti si Kamala. Amen. So, yung mga bagay na nakasulat ay siyang nangyayari. Mga bagay na ipinaunawa sa atin ayon sa banal na kasulatan ay siyang nangyayari. Amen. So ano ang ating tatanggihan sa mga bagay na ito na pinapahayag sa atin ng Biblia? Wala. Kundi tayo ay magseryoso na sa ating pananampalataya. Seryosohin na natin ang ating mga pananampalatayang ito sapagkat sa pananampalataya sa Panginoon ay wala tayong kalugihan. Amen? Lalo na kung ang ating pananampalataya ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Amen? Kung ating pananampalataya ay gayon nga, wala tayong kalugi-lugi sa ating pananampalataya. Wala tayong kalugihan sa ating paglilingkod. Amen? Habang tayo ay naglilingkod, tayo ay sa Panginoon. Amen? Habang tayo naglilingkod, tayo ay sa Panginoon. Philippians 1:21. Sapagkat sa ganang akin ang magbuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Amen. Sa pananampalatayang ito, wala tayong kalugihan sa ating Panginoon. Eh sabi ko nga, magseryoso na tayo sa ating paglilingkod. Amen. Sapagkat ngayon na ang panahon na lahat ng ating mga natutunan sa banal na kasulatan ay atin ng ipapamuhay. Atin ng pangyayarihin. Amen. Ang kalakasan mo sa pananampalataya, ngayon mo na ipakita sa Diyos. Ang katapatan mo sa Diyos, ngayon mo na ipahayag. Amen. Kung noong mga nakaraang araw tayo ay parang naglaylo sa Panginoon, ngayon ipakita na natin na tayo ay malakas sa Diyos. Amen. Amen. Sapagkat narito na ang panahon, hayag na ang panahon, ipinapakita na ng panahon ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang kaganapan na ng salita ng Diyos. Amen? Siyang kaganapan na ng salita ng Diyos. Kaya itong pananampalataya ni Apostol Pablo, ang mabuhay ay si Kristo. Ang mabuhay ay kay Kristo. Amen? Sa paglilingkod natin, iaalay natin kay Kristo ang katapatan natin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Lahat ng ating mga ginagawa ay sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sa ating Panginoong Jesucristo. At kinakailangan na tayo ay magpakalakas sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Sapagkat sa pamagitan nito, tayo din naman ang siyang makikinabang sa lahat ng mga bagay na ito. Kung tayong nagpakalakas, amen, sino ang makikinabang? Ikaw din sa iyong sarili. Kung ikaw ay nagpakalakas, ikaw sa iyong sarili ay mananatiling nakatayo sa kabila ng mga pagsubok. Amen?
kahit na anong pagsubok, kahit na anong maging mga bagay na magiging kagulumihanan sa iyo sa panahong darating. Dahil ikaw ay malakas, ikaw ay mananatiling nakatayo. Amen? Tayo ay mananatiling nakatayo. Ngayon, kung abutan tayo ng panahon, itong pangalawa, ang mamatay. Amen? Kung tayo ay mamatay kay Kristo, ay napakalaking gloria. Amen? Napaka glorious moment para sa atin. Amen ba? Lalo na kung tayo ay namatay sa pananampalataya, tayo ay dinatnan ng panahon na malakas sa Panginoon. Sigurado na ang tagumpay para sa iyo. Amen. For it is written, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. Wala nang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Tayo ay patuloy na naglingkod sa ating Panginoong Kristo. Hindi natin itinakwil ang ating pagkakatiwala sa Panginoon at hindi natin itinakwil ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. At tayo ay nagtagumpay. Amen. Kaya ang talatang yun, tayo ay hindi na hatulan ng Diyos, kundi bagos ibibilang tayo ng Diyos na nagsipagtagumpay. Amen? At ang nakasulat sa Biblia, saan ba yun? Sa Revelation chapter 3, na ang sino mang magtagumpay ay bibigyan niya ng karapatan. Ano? Alam niyo ba ang karapatan niyo pag nagtagumpay kayo? Ano? Ha? Ano daw? Anak ng Diyos? Ay, hindi, kung patay ka na nga. Namatay ka. Ito. Ay, mga pala, no? O, sige. Yung mga nangamatay at nagtagumpay sa harap ng Panginoon. Ano ang tatanggapin natin? Ang pangako ng Diyos, ang pagkabuhay na maguli. Amen? Sigurado tayo doon. Pangako ng Diyos yun. Sabi ng John 11:25, ang sino mang sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y mamatay, siya'y mabubuhay na maguli. Amen ba? Lahat tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. At kung kayo ay magtatagumpay hanggang sa kamatayan, siguraduhin ninyo ang pangako ng Diyos. Tatanggapin ninyo ang pagkabuhay na maguli. At ano ang tatanggapin natin sa pagkabuhay na maguli? Katawang walang kasiraan, katawang may kapangyarihan, katawang maluwalhati. Amen? Hindi kagaya ng katawan na ito. Pwedeng nakuha ng sakit, pwedeng manakit ang mga kanamnan, pwedeng masugat, o pwedeng kung anong mangyari. Pero ang katawang maluwalhati na pangako ng Diyos sa mga bubuhay maguli, amen, ay isang glorified body. Amen, glorified body na sinabi ng mga talata na tayo ay magiging parang anghel. Amen. Yun ang tinataglay ng katawang panlangit. We will have the body of a terrestrial. Amen? Terrestrial body. Terrestrial ay ang mga bagay sa isang kalangitan. Tataglayin natin ang katawang makalangit. Amen? We will be like angels. Tagayin natin ang mga anghel. Amen? We will not hindi natin kagayang mga anghel patungkol siguro sa kapangyarihan at sa authority. Amen? But ang ating katawan ay magiging katulad ng sa kanila. Huwag kayo mag-alala na tayo ay hindi magiging kasing kapangyarihan ng anghel. Bakit?
ang anghel ay patuloy na maglilingkod para sa atin. Nakasulat naman yan. Ang mga espiritong ito ay sinugo upang magsipaglingkod sa mga tagapagmana. Amen. Espiritong tagapaglingkod para sa kanila na mga magmamana ng pangako ng Diyos. Amen. So ito yung mga bagay na tatanggapin natin sa Panginoon. Kaya magpakalakas tayo sa ating pananampalataya at pagpagtibayin natin ang ating sarili sa ating mga gawa. Amen. 13:5 ng 2 Corinthians. Amen. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Amen. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Examine yourselves. Ikaw pa ba ay nasa pananampalataya? Amen. Ikaw pa ba ay nakadarama ng pag-ibig ng Diyos? Nararamdaman mo pa ba ang presensya ng Diyos? Amen. Pag ikaw ay lumuluhod at ikaw ay dumadalangin sa Panginoon, nararamdaman mo pa ba na hindi ka pa itinatakwil ng Diyos? Huwag nawang mangyari na nararamdaman mo parang wala na. Parang wala nang kapangyarihan, wala nang espiritu, wala nang pumapatnubay sa'yo. Amen? Mahirap yun. Mahirap yun. Kaya sabi niya, every now and then, from time to time, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo pa ba ay nasa pananampalataya. Amen? Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Subukin ninyo ang inyong sarili. Amen? Subukin mo ang iyong sarili. Kung ikaw pa ba ay nasa paglingap ng Diyos. Amen? Nasa paglingap ka pa ba ng Diyos? Ngayon, isa lang naman ang magandang paraan dyan. It's either of this, ikaw ay kinakailangan lagi magpakababa sa Diyos at lagi tayong humarap sa Panginoon. Amen? Lagi tayong humarap sa Diyos na may pagpakababa at lagi natin hilingin ang Kanyang biyaya. Amen? Siya sa atin natin ang sarili kung tayo nasa pananampalataya pa. Jude 1:25. Sige natin. Oh, 24. 23. Ito na kami na. 22. 20. 20. Ibalik mo ba? Okay, 18. Balik. Okay. 16. 17. Hindi, balik. 16. Okay. Yung tema doon is ay 20. Sa 20, June 20. Okay. Ngunit kayo mga minamahal, papaktibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Amen. Papagtibayin ninyo
palakasin ninyo ang inyong sarili sa inyong, sabi nga niya, lubhang banal na pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay napakahalaga sa Diyos. Amen? It is written, Hebrews chapter 11 verse 6, for without faith it is impossible to please God. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Amen? Kung walang pananampalataya, wala tayong halaga sa Panginoon. Balik mo doon sa 120 ng Jude. Sabi nga niya, ang ating pananampalataya ay sabi niya, lubhang banal na pananampalataya. Binigyan na ng talatang ito, binigyan na ng napakalaking halaga ang ating pananampalataya. Amen? Kaya arinin ninyo sa inyong sarili na ang inyong pananampalataya ay kayamanan para sa inyo. Amen? Kayamanan para sa inyo. Dahil kung wala kayong pananampalataya, wala tayong pananampalataya, wala tayong halaga sa harap ng Diyos. Amen? Arinin nyo sa inyong sarili na ang inyong pananampalataya ay siyang pinaka mahalaga para sa inyo. Amen? Kaya huwag ninyong itakwil ang inyong pananampalataya. Anong pagsubok, anumang dumating, tayo ay mangapit lagi sa Panginoon at magpakalakas sa Panginoon. Amen? Kaya, binigyan ng talatang ito, ipinakita niya kung gaano kahalaga ang pananampalataya ng isang Kristiyano. Huwag ninyong itakwil ang inyong pananampalataya, huwag ninyong alisin sa inyong sarili ang inyong pagkakatiwala sa Diyos. Napakahalaga nito. Amen? Napakahalaga nito. Ang ating pananampalataya ang siyang magdadala sa atin papalapit sa Diyos. At nasa inyo, amen? Kung malakas ang inyong spirito, kahit mahina ang katawan, gagawin ng spirito ang nararapat para tayo ay mapalapit sa Diyos. Walang sino mang makakahadlang patungkol sa espiritu. Kung niloob ng Diyos, kung ginawa ng Diyos para sa iyo, ito ay mangyayari. Amen? Ito ay mangyayari. Napakahalaga ng pananampalataya ng bawat isa. Ipakita natin sa Diyos na tayo ay nananatili sa pananampalataya at tayo ay nangangapit sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Napakahalaga ng pananampalataya. At sabi niya, samahan ninyo ng pananalangin sa Espiritu Santo. Amen? Samahan natin ang panalangin patungkol sa Espiritu Santo. Sapagkat kung puro tayo pananampalataya na walang gabay ng Espiritu Santo, ang pananampalataya mo ay pwedeng madaya. Meron ba pananampalataya pwedeng madaya? Pag ang ibanghelyong sinasampalatayanan mo ay ibang ebanghelyo. Amen? May pananampalataya hindi ayon sa katotohanan. Bakit? Sapagkat yung narinig mong turo, yung narinig mong aral na pinaniwalaan mo ay hindi ayon sa katotohanan. Amen? Kaya sabi nga ng talata, ingatan ninyo ang inyong sarili na huwag kayong mahulog sa inyong sariling natsagaan. Dahil sa iyong sariling pagtsatsaga, wala nang panalangin sa Espiritu, wala nang gabay ng Espiritu Santo, pwede kang madaya. Amen?
tinahamparan natin lagi ng panalangin sa Espiritu Santo. Hingi tayo ng gabay, hingi tayo ng saklolo sa Panginoon. Hebrew chapter 10. Ito muna. Ephesians 6:10. 6:10. Yan. Katapos na po sa'yo, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Amen. Magpakalakas tayo lagi sa Panginoon. Amen. Magpakatibay tayo sa Panginoon. Mangapit tayo sa Diyos. At sabihin natin sa Diyos na huwag ka rin niya bibitawan. Para kung ano man ang dumating, tayo ay magtatagumpay. 11. Magbihis kayo ng buong kagayahan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga dalang ng Diyos. Amen? Buong kagayahan ng Diyos. Kung mabasahin niyan, the whole armor of God. Amen? Helmet ng katwiran, breastplate ng pananampalataya, shield of righteousness. Dami. Amen? Pangyapa, sapatos ng Ebanghelyo. Marami yan na dapat natin gawin upang ang kaaway ay hindi manaig laban sa atin. Amen. Hebrew chapter 10 verse 35. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Huwag na ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Huwag natin itakwil ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Huwag natin alisin sa sistema ng ating pagkatao ang ating pananampalataya sa Diyos. Napakahalaga nito para sa atin. Importante nito para sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang ating pananampalataya, ang ating pagkakatiwala sa Diyos. Amen? Ang ating pagkakatiwala sa Diyos. Sapagkat ang ating pagkakatiwala sa Diyos ay may dakilang gantimpala. Ang daming reward na maibibigay sa atin, ang daming reward na mapapa sa atin kung tayo magtagumpay sa ating pananampalataya. 36. Sapagkat kayo na kailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Okay, kailangan natin magtiis. Kailangan natin ipagtagumpay ang ating pananampalataya. Maraming mga bulong-bulong, maraming mga darating na pagsubok, marami tayong maririnig, maraming mga pagkutya. Amen? Pero sabi niya, pagtiisan nyo ang mga bagay na yan sapagkat tayo ay tatanggap ng pangako kung tayo ay magpapatuloy sa ating pananampalataya. 37. Sapagkat sa madaling panahon, siya'y pumaparito ay darating at hindi magluluwag. Amen. Siya'y madaling pumaparito at hindi magluluwag. 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y umurong ay hindi kalulugan ng aking kaluluwa. Ito yung sinasabi ko kanina, kung itakwil natin ang ating pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos. Amen? Hindi malulugod ang Diyos. At pag hindi nalugod ang Diyos sa atin, sa panahon ng kabagabagan, amen? Sa panahon ng kabagabagan, isasama ka ng Diyos sa mga mawawala. Yung dalawa. Yung isa, mayroong dalawa, nasa gilingan. Yung isa, nawala. Yung isa, naiwan. Just like the days of Noah. Amen. Hindi kalulugan ng kaluluwa. Salamat sa Diyos sapagkat tayo ay mayroong biyaya mula sa Kanya. 39. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan,
kundi doon sa mga may pananampalataya. Amen? Kundi doon sa mga may pananampalataya. Amen? Nandun tayo sa may pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. Nandun tayo sa mga sumasampalataya sa Diyos. At kung masumpungan tayo sa pananampalataya, ito ay sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Purihin ang Diyos. Amen? Meron pa bang 40? Ayan na. Ano yun? Ayan. Sa mga nagsisampalataya ay sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Purihin ang Panginoon. Tayo magpakatibay sa ating pananampalataya at lagi din natin ipakita sa Diyos. Amen? Na tayo ay karapat-dapat sa biyayang ibinibigay niya sa atin. Amen? Na tayo ay karapat-dapat sa pagpapalang ipinagkakaloob niya sa atin. Ay magpakalakas tayo at magpakatibay sa Panginoon. Amen? 1:20 nga ulit ng Jude. Tingnan natin. Muli kong babasahin para sa inyo. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Amen. Strengthen yourselves to your most holy faith, praying in the Spirit. Strengthen yourselves with your most holy faith, praying in the Spirit. Kaya tayo pa yung magsila mga kapatid at tayo dumulog sa Panginoon at lumayong sa Diyos. Hingin natin lagi ang paggabay ng ating Panginoon. Sing ang puso ko itutulog sa Diyos. Nasasalamatan ka namin, O Diyos, sapagkat karapat-dapat ka sa parangal na ito. O God, sa lahat ng mga biyaya mo at pagpapala mo sa amin, mga pag-iingat mo at mga kagalingan. O Diyos, narito kami sa pagsamba. Nadala namin ang aming mga sarili. Nawa maging karapat-dapat at kaaya-aya sa iyong harapan. Linawin mo po kami, Panginoon, at maging kalugod-lugod ang bawat presensya namin sa oras na ito sa iyong harapan. Na nakikita mo at nasisiyasat mo kami ng aming pananampalataya, ng aming katapatan ay para sa iyo, Panginoon. Kaya, O Diyos, salamat po sa biyayang ito na patuloy namin natatanggap mula sa iyo. At kami, O Diyos, ay malugod na nagpupuri, gumagawa ng lahat ng ito para sa iyo, Panginoon, sa pananampalataya, sapagkat ito ang alam namin na pwede namin magawa upang papurihan ka at sambahin ka, upang malugod ka sa aming buhay. Kaya, Panginoon, Panginoon Jesus, siya sa atin mo po kami, Panginoon, at masumpungan mo nawa kami na isang mabangong samyo sa iyong harap, sa iyong harapan, na kami, O Diyos, ay nananatili sa aming lubhang banal na pananampalataya, sapagkat pinapalakas mo kami, pinatitibay mo kami. Kami, O Diyos, ay patuloy mo tinuturuan at pinagpapahayagan ng mga bagay nito ayon sa iyong mga salita. Kaya, O Diyos, patuloy mo nilokob sa amin na iyong Santong Espiritu, O Diyos. At sa pagpapatuloy ng gawain na ito, pangusap ka sa amin. Pagpalain
Palain mo kami ng iyong presensya. Palain mo kami ng iyong mga gawa. Panginoon, dinudulog po rin sa iyo mga kapatid na ito, mga kaluluwa. Ayon sa kanilang pananampalataya, ang kanilang mga gawa, kanilang mga sakripisyo. O Diyos, kahabagan po sila, Panginoon. Naglingapin mo po bawat isa upang tumanggap ng kagantihan mula sa iyo. Isang mabuting kagantihan, isang mabuting pangako ay pinapayag ko para sa amin na tumitiwala ng lubos at sa iyo, Diyos, ay nananatili. Salamat po sa pananahan po sa amin, sa aming katawan ng aming Espiritu, ang aming kaluluwa, O Diyos, ay sinisikap namin na maging hayag sa iyong harapan sa aming mga gawa ayon sa katuwiran, ayon sa aming mga gawa na nasa kabanalan. Patuloy mo kami, Panginoon Jesus, kondisyonan at tingapin ang iyong biyaya. Salamat po sa iyong magandang Lord. Salamat po, Diyos, sa iyong biyaya. Ang patuloy mo, Diyos, sa aming kailangan. Paano mo pinagpala, O Diyos, ang iyong mga lingkod at pinagtagumpay. At gano'n ginawa kami magsipagtagumpay ayon sa pagkabay ng iyong Santong Espiritu na mula sa iyong mga salita kami, O Diyos, ay tinuturuan at pinagpapakita. Salamat po kami. Luluwalhati ka namin, Diyos. Biyaya ang magpawalong hanggan sa iyong pangalan na makapangyarihan, sa iyong pangalan, Jesus. Amen.